Magandang gabi po mga giri po namin. Sa gabi po ito, narito po ang St. Peter Men Society para ipagtanggol ang imbitasyon po na tinanggap po namin na sa tema ng aming pag-uusapan po, alin po ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sa panahon po natin ngayon. Yan po ang tema na pag-uusapan po namin. Ngayon, sa panig po ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, patutunayan ko po na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ito ang iglesia na dapat aniban ng tao at iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Bagay na tututulan po ni Ginoong Soriano. Ang pagtutol po niya, hindi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang iglesia na dapat aniban at itinatag ng ating Panginoong Jesucristo o ng Diyos, kundi ang mga kaanib ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi ba ito, brother? Haligi at saligan ng katotohanan sa Pilipinas Incorporated. Yan po ang kanyang ititindig. Sa panig ko naman po, tututulan ko. Ngayon po, sa gabi pong ito, madali po natin malaman ang tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia po, meron pong 3 palatandaan. Simple lang po. Ang 3 palatandaan po ng tunay na iglesia, kinakailangan madistinggi natin, malaman po natin, maituro po natin kung sino ang nagtatag ng iglesia. Yan po ang unang palatandaan. Ikalawang palatandaan, kailan po itinatag ang iglesyang kinaaniban ng bawat isa sa amin. At ikatlong palatandaan, saan po napatatag ang iglesyang kinaaniban ng bawat isa sa amin. Ngayon, pag hindi po naituro ng bawat isa sa amin, nangangahulugan, naninindigan ng magkabilang panig. Halimbawa na naituro ko kung sino ang iglesyang nagtatag na kinaaniban ni Ginoong Soriano, may puntos po ako kung sino nagtatag at kailan tinatag at saan itinatag. At sa panig po naman ni Ginoong Soriano, kinakailangan sabihin niya, sino ba nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Saan itinatag? Kinakailangan sabihin niya. At sino ang naging tagapagtatag ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yan po. Kaya po, kung tayo'y nabubuhay ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo mamumroblema. Hindi po natin problema kung saan o nasaan ang tunay na iglesia. Basta tayo, paggising po natin ng linggo, ng baga, makita lang po natin na isang membro ng iglesia na nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sundan lang po natin. Sundan lang po natin kung saan pupunta. At kung hihinto sa kanyang pagsamba, nandoon na po tayo sa tunay. Sapagkat, iisa po ang tunay na iglesia nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sa katulad ng panahon po natin ngayon. As of 1980, sa Security and Exchange Commission, meron pong nakarehistrong 800 na pawang nagsasabi, kami anya ang tunay na iglesia. Kami anya ang tunay na iglesia na itinatag ng Diyos. Kami anya ang dapat aniban, narito sa amin ang kaligtasan. Pero, ang nangyari, puro basa lang po sa Biblia. Alam po ninyo, kapag ang isang ministro o isang pastor, magbabasa lang ng magbabasa ng Biblia, at ipaliliwanag ang tungkol sa Biblia, hindi po natin malalaman na kung siya'y nakaanib na sa iglesia. Sapagkat wala pong nagbasa ng aklat, ng halimbawa ng abogasya. Wala pong nagbasa ng abogasya na pagkatapos ng basahin ng aklat, naging abogado. At wala rin pong doktor na naging doktor na nagbasa ng libro ng medisina, pagkatapos magbasa, naging doktor na. Wala po. Kinakailangan dadaan ka sa kuleyo ng medisina para ka maging doktor. At kinakailangan dadaan ka sa kuleyo ng tinatawag na abogasya para maging abogado ka. Ganyan po ang palatandaan para malaman po natin ang tunay. Ngayon, kung ang pagbabasa ay magiging otoridad ka na, wala na pong mananalo kay R.D. Baron. Wala nang mananalo kay R.D. Baron kapag binasa ang buong aklat ng medisina. Sigurado, doktor na si R.D. Baron. At wala rin pong wala pong tatalo kay R.D. Baron kung pagbabasa lang ng pagbabasa at magiging otoridad. Nandun na otoridad na si R.D. Baron. Ang nangyari sa ating
sa ating kapanahunan ngayon, maraming ministro na nagbabasa. Napakatas babahin, ititiklop ang Biblia, pakatiklop, magpapaliwanag. Wala po tayong pagtutol kung ang babasahin sa talata ng Biblia, ibabasahin lang. Wala po tayong katutol-tutol doon. Ang tututulan po natin, yung pakatapos basahin ng Biblia, magpapaliwanag. Yan po ang problema, pakatapos magbasa, magpapaliwanag na. Paano ang pagpapaliwanag niya? Hindi pwedeng yung unawa mo, sapagkat napasulat ang Biblia, iba ang antas na karunungan ng mga apostol kaysa sa karunungan po natin ngayon. Maging sa panahon po natin, pag tinanong po kayo, ilang zero, 1,000,000, mag-iisip kagad ang bawat isa sa atin. Yung kayang sabihin ko ang apostol, ilang zero, 1,000,000, lalong hindi kayang sagutin ng apostol. Kaya po ang Biblia, iba ang antas ng karunungan ng tao, iba ang antas ng karunungan natin sa panahon natin ngayon. Para malaman natin ang unawa ng Biblia, kinakailang manggagaling po tayo sa panahon ng apostol. Mula sa panahon ng ating Panginoong Kristo na tinuruan niya yung mga apostol, nagturo hanggang sa kasalukuyang pagtuturo. Kaya po, batay po sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo sa kanyang iglesia itinatag. Dito po, hindi po natin pagtatalunan kung may itinatag na iglesia. Kay Diyos o kay si Kristo ang nagtatag, hindi po natin pag-uusapan yan. At hindi rin po namin pag-uusapan ano ang pangalan ng iglesia. Kay iglesia ng Diyos, kay iglesia katolika, kay anong katawagan yan. Ang pinag-uusapan po rito, alin sa aming dalawa ang tunay na iglesia na itinatag ni Kristo. Ngayon, kung pangalan ng pag-uusap, hindi po yan ang tema. Ibang tema po yan. Kaya po, meron pong palatandaan sa iglesia itinatag si Kristo. Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19. Ito po ang talatang palatandaan ng iglesia. Dahil dito magsiyaong nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano po ang palatandaan ng ating Panginoong Kristo na ibinigay sa mga tao? Ang kanyang iglesia magtuturo. Ang sabi ni Kristo, humayo kayo sa lahat ng bansa. Inyong bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ituro sa kanila ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Sa madaling salita, yung mga inutos, mga tinuruan ni Kristo. Kaya meron pong mga turo si Kristo, ang nakakaalam at magpapaliwanag, mga apostol. Yung mga tinuruan, at yung mga tinuruan ng mga apostol, may magtuturo din, mamamatay. At pagkatapos mamatay nito, bago mamatay, may magtuturo pa rin, may tuturuan, hanggang sa kasalukuyang pagtuturo. At gusto ni Kristo, yung iglesang itinatag niya, maging laganap, lumaganap sa buong sanlibutan. Ano po sa salitang Grego noong mga panahon na yun? Yung sinasabing laganap, gusto ni Kristo, dahil sabi ni Kristo, humayo kayo sa buong sanlibutan. Gusto ni Kristo, lumaganap. Sa madaling salita, ang laganap po sa wikang Grego, Katolikos. Ito po'y suportado ng ebidensya. Sang-ayon po sa Encyclopedic Dictionary, sa Webster po, ganito po ang ating mababasa. Ito po ang ating mababasa. Ano po ba ang ibig sabihin ng Katolikos? Sa wikang Grego. Ito po, Catholic, sa wikang Ingles. Catholic derived from the Greek word Katholikos. Universal. Roman Catholic, liberal or comprehensive in understanding and sympathy. Member of the Church Universal, worldwide, general. Ang ibig sabihin po ng Katoliko sa wikang Grego at sa wikang Ingles, ang Katoliko daw, universal, worldwide, general. Ang madaling salita, lahat sakop ng Katoliko. Nung ba itatag ni Kristo ang kanyang iglesia o nung itatag ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ni Kristo? Ito ba'y Katoliko na? Hindi po. Huwag pong magkakamali ang bawat isa. Na nung itayo ng Diyos o ni Kristo ang iglesia, Katoliko na ba? Hindi pa po. Sapagkat hindi pa laganap. Nasa Jerusalem pa lang eh. Pero ang balak ni Kristo o ang motibo ni Kristo, lumaganap sa buong sanlibutan. Nung lumaganap na, tinawag na Katoliko.
At itong Katolikong to, mapapansin po natin, kung aatras po tayo sa panahon po natin, 1996, paatras, 1995, 1994, pababa, hanggang sa panahon ni Kristo, mababalangkas po natin. Ito po ba'y suportado ng kasaysayan? Ito po ba'y may mababasa ako? Sana sa pagbabasa ko, tutulad ni Ginoong Soriano. Itong babasahin ko. Dito po sa Encyclopedia Britannica, volume 15. Ito po, ay mababasa po natin sa page 985, volume 2, paragraph 3. Ito po ang ating mababasa. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the College of the Apostles in 1st century AD. Maliwanag po. Naku, babalangkasin daw po anya natin ang Roman Catholicism. Mapapansin po natin na ito'y nagdula sa koleyo ng mga apostol. E ano po ba ang ibig sabihin ng koleyo? Ang koleyo po ay isang institusyon o isang asosasyon ng mga apostol. Kaya po para matuto kang bumasa ng Biblia na tamang interpretasyon, magdadaan ka sa koleyo ng mga apostol. Etong si Ginoong Soriano, nagbasa lang. Ayun, pinasok na yung sarili niya. Ito na niya ako. Tunay na ako. Hindi po ganon. Hindi po ganon ang pagpapatunay. At ito namang mga ibang sekta ng pananampalataya, magbabasa ng talata ng Biblia. Pagkatapos bumasa ng Biblia, ako na rin to. Kaya sila nagkakalaban-laban ng iba't ibang sekta. Kaya sa pagtindig, sana, ni Ginoong Soriano, tutulan niya, sabihin niya kung sino nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ang tungkulin ni Ginoong Soriano. At pagkatapos, sabihin niya kailan at saan itinatag ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po ang katungkulan. Ako, kaya ko. Kahit na wala pang itinitindig si Ginoong Soriano, kaya kong ituro na ang kanyang inaaniban ay hindi tunay. Huwag po kayong magagalit sa akin. Wala po rito personalan. Dito po, meron pong tema na nire-resolve kami. Hindi po ako pumunta rito, ang St. Peter Men's Society para tuliksain si Ginoong Soriano, sirain at atakin, hindi po. Kung hindi, pinagmamapuri ko si Ginoong Eli Soriano sapagkat isang Pilipino sa tulad ko na nakapagtatag o nakanamahala ng iglesia. Kung iba't ibang banyaga, mga Amerikano, mga Briton, at iba't ibang banyagang tao nakapangangasiwa ng iglesia, higit sa lahat, ako, pinagmamapuri ko, pinagmamalaki ko ang aking kababayan na si Ginoong Eli Soriano na namahala ng isang iglesia. Kaya nga lang po ang kanyang pinamahalaan ay hindi tunay. Yun po, Only 5 minutes left. Yun po ang pagkakaiba. At ito, para patunayan ko sa inyo, sa pagtatanong ni Ginoong Soriano, baka tanungin niya ako, meron ka bang nabasa sa Biblia? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Abay, hindi po yan ang tema natin. Hindi po yan ang tema. Ang tema po natin, alin ang tunay na iglesia? Sapagkat, ang magpapatunay po ng tunay na iglesia, kasaysayan po. Kasaysayan ang magpapatunay na yung iglesyang kinaniban ng bawat isa sa amin nanggaling sa mga apostol. Una, bakit ko po nasabing hindi tunay ang pinangangasiwaan ni Ginoong Eli Soriano? Kailan po napatatag yan? Nito ng 1980s. Kailan po pinarehistro ng tagapangasiwa? Nitong panahon lang po natin. At saan na napatatag? Sa Apalit, Pampanga po. Kaya kitang-kita po natin na si Ginoong Eli Soriano hindi po karugtong ng iglesyang itinatag ng Diyos o ng ni Kristo. At si Ginoong Eli Soriano, wala pong otoridad sa Biblia. Ako ang otoridad dito. Ako. Last 3 minutes. Bakit ko po sinabing otoridad? Kami. Sapagkat kami tinuruan ng pare. At yung pare nang galing nung unang siglo. Paatras.
Karugtong kami ng iglesia itinatak ni Kristo. Konting katahimikan lang po. Konting katahimikan lang po. Silensyo. Para makita po natin, para maging maganda po ang pag-uusap ng bawat isa sa amin, bigyan po natin ng katahimikan. Para na sa gayon, magkaroon ng concentration ang bawat isa sa amin. Dahil kung magkakaroon ng distraction, imbis na makapakinig kayo ng talagang dalisal at tunay na aral, o tunay na nagaganap, ay konting katahimikan po. Kaya sa pagtindi ko po, bago ako magtapos, dahil mga ilang minuto na lang nalalabi o segundo, sana, pag tumindig si Ginoong Eli Soriano, ipakita niya na yung pinangangasiwaan niya iglesia nanggaling sa Jerusalem. At yung pinangangasiwaan niya, kailangan nagmula nung unang siglo. At si Kristo ang nagtatag. Kaya at pag tumutol naman siya, kailangan pakita niya kung sinong tao ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kailan at saan itinatag. Pag yun ang napakita niya, nakasusunod siya sa tema. Pero kapag siya nagbabasa ng Biblia, nagpunta sa aral, kayuan niya, sumasamba sa larawan. Eh di sana, larawan na lang ang pinaksa namin. Kayuan niya yung mga lobong mani nila, yung mga pari ninyo. O di sana, yun na lang naging paksa namin. Lobong mani nila. Kayuan niya, nagbabautismo ng bata. O di sana, yun na lang naging paksa namin. Eh ang paksa dito, meron tayong nire-resolve. Alin ang tunay na iglesia? Ang iglesia kinaaniban ko o iglesia kinaaniban? 1 minute and 30 seconds, ladies and gentlemen. Alin sa dalawa na kinaaniban namin, alin ang tunay? Kaya po, sana sa pagtindig ni Ginoong Eli Soriano at sa pagtatanong niya, sana naintindihan niya at nakikinig siya sa akin na yung tinitindig ko nung hindi pa nung natapos na po ang Biblia, 1 minute. nung lumaganap ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o lumaganap ang iglesyang itinatag ng Diyos o ni Cristo. Alin sa dalawa? Walang problema, hindi po namin pinag-uusapan dito alin ang pangalan ng iglesia. Kahit na anong pangalan yan, wala po, hindi yan ang pag-usap. Alin ang tunay na iglesia? Yung kinaaniban ko o yung kinaaniban niya? Dito muna ako nagtatapos. Maraming salamat, magandang gabi po sa inyo. Sino po? Nakikisingid lang po. Yung pong sasakyan na may plate number TBF 112. Nakaharang po po. Kung nandito po ang driver, paki-ayos na lang pong parada. TBF 112. Owner type po yata ito. Nadinig niyo po mga kaibigan ang pahayag ni Froilan Gasa sa side ng sa aking kanang bahagi ng Katoliko po. Ngayon po ay ibibigay natin sa mesa naman po ni Brother Eli Soriano ang microphone. Sandali lang po, share ko lang po itong oras. Magkatanong po kayo, 10 minuto. Oras po ng pagkatanong ni Ginoong Soriano. Okay, ready na po, Mr. Garza? Apo. Cross-examination po. Ready na po. Share. Okay. Unang tanong ko sa iyo kapatid, sabi mo kanina, hindi ako otoridad at ikaw ang otoridad. Inuulit mo bang kino-confirm mo? Okay. Magaling. Bilang otoridad, ang lahat ng sasabihin mo opisyal. At meron kang patutuo na yun talagang merong koneksyon sa mga proper authorities ng Catholic Church. From the Monsignor to the Cardinal and to the Pope. Ayan. Ililiwanag lang natin. Sumasang-ayon po si Mr. Liliwanagin ko naman po, dahil dinugtungan nyo yung tanong nyo, dudugtungan ko yung sagot ko. Ang sabi ko, otoridad ako ng simbahang Katoliko. Pero ang naging sunod na katanungan, hanggang sa Papa. Sa Papa, wala akong relasyon. Kundi yung pari ko, at yung pari ko may relasyon sa Kardinal. Yung Kardinal may relasyon sa Papa. Ayun nga. Maliwanag naman yun. Sabi nyo kanina bilang autoridad, pag magbabasa lang ng Biblia, hindi wasto. Ang kailangan, patunayan ng kasaysayan. Tama po, ang tunay na iglesia. Ngayon ba sa pag-uusap natin ito, ibig nyo ba sabihin, hindi na tayo magbabasa ng Biblia? Nagpasa kayo, ng palatandaan. Hindi, tayong dalawa. Magpapasa. Magbabasa. Kasi lumalabas parang pag magbabasa lang ng Biblia, lalabas invalid na ang patutuo Sa mga kapatid, kailangan... Mr. Moderator, di ba,
Nasa oras po ng katanungan. Kaya magtatanong nga ako eh. Siyempre, may tanong ko. Hindi ako magpapaliwanag. Nagpapaliwanag. Ito, sinulat ko yung salita mo mismo eh. Oh. Gusto mo, i-roll natin ang tape. Sige, wala namang problema. Sabi mo, kanina, pag magbabasa lang ng Biblia, hindi mo mapapatunayang sakop ka na ng tunay na iglesia. Sabi mo kanina yun eh. O, yun ang premise ko. Kaya ngayon, susunod kong tanong, bilang authority ng Iglesia Katolika kamo, ang susunod kong tanong, ang authority ba o ang kapangyarihan para masanib ako sa halimbawa sa tunay na iglesia, hindi kailangang mabasa, kundi kailangang ikwento sa akin sa kasaysayan. Hindi gano'n. Hindi ba gano'n? Nililiwanag ko lang. Nililiwanag ko lang. Nililiwanag ko nga lang eh. Hindi, kaya nililiwanag ko naman yung sagot ko. Ito pala, sabi mo hindi eh. Sabi mo kaya hindi. nililiwanag ko ang sagot ko. Sayang oras ko eh. Susunod na tanong ko, bilang autoridad kamo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, itinitrace mo ang existence ninyo from 1996 to 1994 to 1993 to 1893 to 1793 and up to the time of the Apostles. Yun ang sabi mo kanina, no? At sabi mo, kailangan pag dumaan sa kolegyo ng mga apostol. Ayan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, ibig mo bagang sabihin, walang kapatid-patid yun? Yung authority na yun? Wala po. Wala. Kung mabasa ko sa Catholic Encyclopedia na libro ninyo, na may patid, kung mabasa ko may patid, tatanggapin mo, nagsisinungaling ka. Sasagot ako. Ito ang sagot ko. Kapag binasa mo ang aklat namin, ako ang magpapaliwanag ng aklat namin. Hindi. Hindi ikaw. May paliwanag yung aklat nyo, ba't mo papaliwanag? Sino ang mas maganda magpaliwanag? Ang iglesia, ang otoridad na Iglesia Katolika mula sa Papa o siya? Kami! Sino ang mas tatanggayan mo? Yung authority nilang mas mataas sa kanya o siya? Mr. Moderator! Mr. Moderator! Magsasalita ako! Magsasalita ako! Sige, ikaw na. O sige, ikaw na. Magsasalita ako! Ako ang dapat tanungin, hindi ang mga tao. Oo, tama. Ito nga libro, babasahin ko para sa'yo. Saka ikaw ang magpaliwanag, ha? Ito. Susunod na tanong. Oy, mga audience, tahimik lang po. Susunod na tanong. Lahat ba ng naging papa sa Roma, authority ng iglesia nyo? Lahat ng naging papa, bukod tangi, at mga antipope. Ilan ang antipope? Marami. Gano'ng karami? Alam mo kung gano'ng karami? Marami. Marami ang panahon. May gisampo? Basta bibilangin ko. Meron 20? Hindi natin pinag-uusapan ng numero. Gaano katagal naghari ang mga antipope? Aba, matagal na panahon niya. Sa makapit, doon sa panahon ang naghahari, isang papang hindi kinasiyahan ng Diyos. Tuloy-tuloy pa ba ang autoridad ng Iglesia Katolika? Sasagot ako. Sige, sumagot ka. Ito sagot. Ito po ang sagot. Nung magkaroon po ng antipope, nung panahon na magkaroon ng tatlong papa, yung dalawa pudo at peke, yung isa genuine. Kaya tuloy-tuloy ang pagkakapapa. Ganon. Sino yung peke? Sino yung mga peke at sino yung genuine nung magkaroon ng tatlong papa? Gusto mo? Babasahin ko sa'yo. Natural gusto ko. Kaya ako nga tinatanong sa'yo eh. Sino ang genuine dun sa tatlo? Okay, sasagot ako. Hindi, ito. Ang mga unang naging antipope, nung panahon po ng 217, Hippolytus. Sino yun? Nung 251, sinabot yan. Ayan. Nung bangit, Sandali lang, sumasagot pa ako. Hindi pa tumarating tayo sa tatlong hindi papa. naman yung tanong ko sinasagot mo. Sabi mo yung tatlo eh. Ay sabi mo, ang sasagutin mo yung tatlo. Kung magkaroon ng pagkakaiwalay, nagumpisa ka ng 217, kaya pumapasok ako, maliligaw ng tao. Kaya nga, Nung 217 ba? Tatlo ba ang papa ng 217 o isa lang? Sumasagot ako. Sumagutin mo. Sumasagot ako kaya. Sagutin mo nga. Tinanong. Nung bang 217 na binasa mo na unang magkaroon ng antipope, tatlo ba papa nun o isa lang? Sasagot ako. O sige, sagot. Ang tanong kasi ni Ginoong Soriano, ilan ang naging papa? Kaya ang sagot ko, kaya ang sagot ko, maraming naging papa. Oo, binasa mo ngayon yung Paano 217? maliwanagan siya? Kaya sana sa tatlong papa. Huwag kang mainit, Ginoong Soriano. Huwag kang mainit, darating ka sa tatlong papa. Ba't ako mainit? Dahil mauubos ang oras ko. Kaya, hindi mo na ito Binasa mo kanina yung 217 na unang-unang antipope. Ang tanong ko sa'yo maliwanag, nung bang 217 AD? Tatlo ba ang papa noon o isa lang siya? Kaya nga sinasagot ko Sagutin siya. mo na, tatlo o isa lang? Isa pala. Ay, isa pala! Sa mga tweet, kung isa, noong pang 217, napatid na ang otoridad ng Iglesia Katolika.
demonyo kayo may sabi nun. Antipop, ikaw nagsabi nun. Noong 217 pa lang, noong as early as 217 AD, napatid na ang kapangyarihan nila. Ang genuine exotete! Nakasiwa. Okay. Susunod na tanong. Susunod na tanong. Hindi pa ako nakakasasagot doon sa tanong ni Ginoong. Kasi magandang tanong at kinatanong ko sa'yo, yung oras na 3 ang papa. Ang sukat ang binasa mo yung iisa lang ang papa. Hindi ka marunong sumagot sa tanong. Di ba? Bakit ako gagawin natin, no? Kung ano ang tanong, Yun lang ang sagot. Yun yung sinasagot ko nga eh. Hindi nga yung sinanila eh. Okay, alam mo direkto, patuloy natin kung Pero ito ngayong yung oras sinagot mo. ng paliwanag. Kapunta yung paliwanag, kaya kailangan puro sagot naman ngayon. Yun. Salamat po, Mr. Ginoong Moderator. moderator, hindi po kailangan ng paliwanag dito eh. Tanong at sagot lang eh. Bias ang moderator eh. Bias ang moderator eh. Hindi po ako bayad, kaya alam. Di ba, brother, ikaw moderator? Oh, si brother. Hindi, kaya mo na, no? Ganito. Teka, magpapaliwanag muna ako, ha? Kasi, hindi, ganito. Kanina, patay mo oras, patay na. Hindi, kasi ganito, no? Kanina, nagpapaliwanag, ano? 20 minutes nagpaliwanag. So, oras ng magkatarong. Kaya nga, pag tinulong, tanong at sagot lang. Wala nang masyadong nakapagpaliwanag. Dahil yung pagkatarong, may mga oras din yun. Magkaroon lang niya, ganun ka rin. Para kayo lang. Tanong at sagot lang. Hindi yung pagpaliwanag. Hindi. Kasi hindi lang ano, mamaya ganun din. Ngayon, kinat natin, so yung oras na yun, ipuputol natin. Ilang minuto natin na kanina? Minuto? Hindi, kanina, nung nagsasalita ako. O, 2 minutes pa. Galing, partida ko na. Sige, partida ko na. Pwede ba akong makakapilaso lang, Mr. Moderator? Kung hindi tayo maniniwala sa moderator at sa timekeeper, pambira naman. Ano ba naman klaseng usapan nito? Hindi kasi, kaya natuloy yan, paper senator. Sabi mo, No, para sa inyo, kaya natuloy yan. Para sa ating lahat. Wala naman daw akong kinakampiyan, hindi ako kasapi rito, hindi rin ako kasapi rito. Kaya lang, may oras ng pagpapaliwanag at may oras ng pagsagot. Nauna yung paliwanag, kaya ngayon, tanong at sagot. bilang timekeeper, Teka muna po, sandali. Bilang timekeeper, ito po, 10 minutes na. Time is up. Yan. Ako po timekeeper. Sabi niya po sa akin, kanina, nire-reset ko po. Nag-umaandar po itong inutusan po ako ng Hindi, ang sabi ko kanina, tanggalin mo yung baterya kapag ako nagsalita dahil time out yun. Dahil ako nakakita eh. Tapos sabi mo sa akin, ilagay yung baterya. Kaya ako nagsalita. Friendly lang po, pare. Friendly lang. Ano, kaya mo ba kayo? Yan time limit eh. Oras ito. Po ako sa timekeeper ng sa moderator. Maraming salamat po sa inyo. At naunahan niyo po ang posisyon namin. Salamat. Ito po, bago po lahat, ito lang po, friendly lang po ito, friendly. Wala pong ano to, Yung boksingero po, hindi kayang lumalakas ang boses, Tama po. Wala lang away. Tama po. Kasi sa boksingero, pagdating po ng last round, yung final round, pasag na ang mukha, niyaya ka pa Kapakawalan Ito, ganun po sana, hindi naman tayo nag-boxing, Maraming salamat po. Baka palitan niyo po ako rito, Nagsabi po, kayo po timekeeper. Palibago na naman doon. Okay, ready na po 20 minutes. Kaya ginawa ko sorry. Ito pong 20 minutes na to ay para kay Brother Eddie Soriano. 20 minutes time. Opo, ito po, yan Nakita niyo po, Mandat. Go! Magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-una, sabi niya walang personalan. Pero pinersonal niya na ako kanina. Hindi siya totoo kung magsalita dun sa ginagawa niya. Sabi niya, hindi nakabasa ka lang isasaksak mo na sarili mo. Ito kasi Soriano, nakabasa lang, sinaksak na sarili niya. Hindi ba personal mo? Ako na pinag-uusapan nun, hindi na yung chat namin, at saka ikaw, hindi na rin ikaw na may personal ka. Kaya tuturuan lang kita doon salitang walang personal. Ako, ang sasabihin ko sa'yo, hindi ikaw, dahil alam ko namang ano ka lang hindi naman ikaw ang authority, bagaman sinasabi mong authority ka, tatanggapin ko na rin, granting, pero without accepting it fully because I know of the Catholic authorities. Meron tayong otoridad na kinikilala. Iba ang sinasabi ng otoridad niya kaysa sa kanya. Kaya sa cases na magkaiba sila ng Papa sa sinasabi, sino ang paniniwalaan nyo? Si Mr. Garza o ang Papa sa Roma? Siyempre ang Papa kung tunay na Katoliko kayo. Ayun. Unang-una yung sinabi niya kanina,
Ano daw ang palatandaan ng tunay na iglesia? 3 raw. Ewan ko kung saan niya binasa yung kailangan 3. Ang akin 10 eh. Sa kanya 3. Kanya lang yun. Wala naman siya binasaan. Ang palatandaan dapat 3. Saan binasa? Ni sa Catholic Encyclopedia, ni sa Encyclopedia Britannica, ni sa Biblia, wala yun. Na 3. Ang palatandaan ng tunay na iglesia, marami. Tandaan nyo ang tema, which is the true church. The true church. When we speak of the true church, from its name up to its doctrine, make up the true church. Sasabihin mo hindi kasama pangalan. Saan mo na hagilap yan kung otoridad ka? Ha? Pwede bang yung tunay na rosas ay pangalanan mo ng nasagpagita? Hindi pwede. Yung tunay na ginto, hindi mo pwede tawagin tanso. Matatanso tayo lahat dyan. Ang tunay na iglesia ho, kaya magiging tunay, it conforms with every biblical standard, not human standard. Tandaan nyo, ang magpapakilala ng tunay, walang encyclopedia, walang librong ginawa ng tao. Ang magpapakilala ng tunay, ang Diyos, at tanging siya lang. Ano katunayan? Pakinggan nyo sa unang Juan 5:9, ganito ating mababasa. Sapagkat, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Alin ho ang mas dakila? Yung Diyos. Sino gumawa ng Encyclopedia Britannica? Nung basahin niya ng Iglesia Katolika, traces its origin back to the time of the Apostles. Sino nagsabi doon? Ang Catholic at ang Encyclopedia Britannica ba nagsabi noon? Kung aaminin lang ni Mr. Gracia, Miss Garza, na misunderstood niya yung binasa niya. According to the Encyclopedia Britannica, the Catholic Church traces its origin from the time of the Apostles. It is not the Encyclopedia Britannica that traces the origin of the Catholic Church from the time of the Apostles, but it is the Roman Catholic Church. Sila magsasabi na sila galing pa sa panahon ng mga apostol. Pero lalong magaang sa akin patunayan kung hindi yun ang tunay na iglesia. Kung sila'y mag-uumpisa pa sa panahon ng mga apostol. Sapagkat ang mga apostol may hula, pagkaalis nila ang lilitaw mga limatik. Pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa, 20, ang hula ng mga apostol ganito. 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pagkaalis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganit na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang mga dala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ayan, meron lilitaw ng mga masasamang tao. Ito po ay mababasa natin sa 26 translation of the Holy Scriptures. Ito po babasahin ko. Ang sabi, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit hath appointed you overseers to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. At tinasabi po rito, to feed the church of God. Hindi yung Holy Roman Catholic Apostolic Church. Hindi. To feed the church of God. Sa saling Tagalog, Iglesia ng Panginoon. Bakit sinabing mag-ingat kayo na sa Iglesia ng Panginoon? Bakit pinag-iingat sila? Meron ho kasing mangyayaring apostasye. Merong isang malaking na pangyayaring magaganap sa pagkatapos ng kaarawan ng mga apostol. Babasahin po natin, tutuloy po natin, no? Ang sabi dito, to feed the church of God which he has purchased with his own blood. For I know this, that after my departure shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Sisirain yung kawan o masakit. Tapos, and also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Ayan. Kaya, alam nyo, may hulang sinasabi si San Pablo na pagkaalis nila, may papasok na mga sabihin na nating mga pilyo, mga loko. Ha?
na yung kawan, ililigwawa sa akin. They will not spare the flock. Tapos ilalagay yung mga alagad sa kanilang hulihan. Sila ngayon ang maghahari. Merong view lang ganyan. Ngayon, sinasabi ng ating kapatid, nung tinanong ko siya, tuloy-tuloy ba ang authority ng Iglesia Katolika nung unang panahon? Sabi niya, tuloy-tuloy daw mula sa panahon ng mga apostol. Sabi niya pa rito, kailangan maging pumasok ka sa College of the Apostles. Ha? Meron palang college sa mga apostles. Ang alam ko, College of Cardinals. Yung nagtitipon sa Sistine Chapel pag nawawala ng Papa. Pero yung College of the Apostles, asan sa Biblia yung College of the Apostles? Ha? Meron ba nun? College of the Apostles? Basahin mo, kapatid. Kahit saan mo basahin Biblia, at napapahin ako, basta sa Biblia mo lang basahin. Kasi yung mga apostol, ang sabi sa Biblia, tinan ninyo ang kanilang kalagayan. 4:13 ng gawa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangastaka sila. At napakilala nila na sila'y nakakasama ni Jesus. Therefore, hindi pala umatin ng college yung mga ko. Walang pinag-aralan, mga mangmang di college. May elementary nga, wala ay ayun ang mahirap pag walang Biblia eh. Maloloko na tayo, lahat ng magkukwento, pwede na ikwento. Bakit? Eh, walang Biblia eh, walang standard of true basis of faith. Ngayon, gusto ko lang na huwag pong mailigaw ang kapwa ko. Ano? Huwag kayong maniwala doon sa sinasabing kailangan niko ang tunay na iglesia malaman kung sino ang nagtatag, kailan itinatag, at saan napatatag. Yan ang kanyang tatlo. Ha? Ako naman, ang tunay na iglesia, kailangan patunayang buo ng Biblia mula pangalan hanggang doktrina, hanggang mga aral, hanggang sa lahat ng kanyang mga aral. Kung pwede mo pang patunayan yung tunay na hindi mo kukunin yung aral, ano yun? Ha? Eh, sabihin mo man tunay ka tunay. Pagtapos, pag pinasok kita ang aral mo, puro aral ng demonyo, paano mangyayari yun sa Diyos? Ha? Naniniwala ba kayo na mayroong mga aral ng demonyo? O, pakinggan nyo. Sabi ng mga apostol, pagkatapos nila, dadapot alamin mo ito na sa mga huling araw nung panahon mga apostol. Pinaaalam kay Timoteo, buhay pa si Timoteo noon, magaganap na ito, na ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaibabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng kasinungalingan, na hinirohan ng kanilang sariling budhi na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang hati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ito hula ni Pablo, meron tatalikod sa pananampalataya ang gagawin, mga aral ng mga demonyo. Ano yung mga ipangangaral nila? Meron silang pagkakanlungan, ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ipag-uutos lumayo sa karne o sa lamang hati. Sa kasaysayan ng religion, if you have to read the history of religion, aling iglesia ang kauna-unahang kinatuparan nun na nagbabawal ng mag-asawa? Ayan. At lumalayo sa lamang kate, yung bihilya. Ha? Ayan ang dapat nating maintindihan. Eto, ang kauna-unahang batas sa pagpapairal ng di pag-aasawa ng pari ay pinagtibay sa kapulungan ng Elvira, Canon 33, sa Espanya noong 300 taon humigit kumulang. Ang mga obispo, mga parit, mga diakono ay tinitiwalaan kapag sila'y namuhay na may asawa at nagkaanak pagkatapos na maordinahan. Ang ganyang uri ng batas ay pinagtibay ng kapulungan Romano sa ilalim ni Papa Siricius 384-399 AD na sumulat sa Espanya at sa Afrika upang ipatupad ang utos. Ilang taon pagkatapos, si Papa Inocencio I, 402-417 ay sumulat ng gayon din kina Obispo Victricius ng Rouen at Exuparius ng Tulong. Sa panahon ni Leon Daquila, 440-461 AD ang batas ukol sa hindi pag-aasawa ng mga pari ay naging sapilitan sa buong kanluran. Referensya, question box by Conway, page 313. Sa mga tweet, maliwanag na ang kauna-unahang iglesia ang nagpatupad ng bawal mag-asawa ay ang Iglesia Katolika. Hindi ko naman sinasabi sa kanila na yun ay aral ng mga demonyo. Pero may sinasabi ang Biblia na mayroong lilitaw pagkatapos ng mga apostol magtuturo ng aral ng mga demonyo. Bakit aral ng demonyo? Eh, nagpapakunwari eh. Pero mo, bawal mag-asawa pero may anak. So, paano yun? Hindi ba?
Kaya yan ay isang kasaysayan, hindi naman natin maaalis sa kasaysayan yan. At wala naman pwedeng magdemanda sa akin pag binasa kong kasaysayan. O, meron akong libro ng mga kasaysayan ng reliyon. Ngayon, hindi mahalaga yung kasaysayan ginawa ng tao, mahalaga sa lahat kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Asan ang patutuo ng Diyos? Nasa kasulatan. Paano sasabihin mo, babasa ka lang ipababasa? Meron ba ikaw abogado, babasa lang ng babasa, abogado na? Tama yun. Lalo mo nagbasa lang nagbasa, abogado na eh. Kukuha ka pa ng bond. Kaninong standard yun? Standard ng gobyerno yun. Ba't may sasaksakin sa gobyerno sa pag-uusap reliyon? Sa standard ng Diyos, pag nagbasa ka ba, pwede ka na o hindi pa? Basa. Sa 1:3 ng mga Apokalipsis. Pakinggan mo. Mapalad, blessed, mapalad ang bumabasa. Siya walang kwenta bumabasa. Magkaiba, no? Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at nagsisitupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Ano requirement para maging mapalad ka? Bumasa, pakinggan, tuparin. Pag tinupad ko, halimbawa, nandito ako sa Pilipinas, tinupad ko yung nabasa ko. Sapat na ba yan o hindi? Basa ulit, pakinggan nyo kung sapat. At dinuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, si Pedro may sabi hindi siya. Ano sabi ni Pedro? Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. God is not a respecter of person. Kundi, sa bawat bansa siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran at pumasok sa kalis ng mga apostol. Ay, wala pala yun eh. Wala yun. Uulitin ko bata ho. Uulitin ko bata. Ang sabi ni Pedro, tunay nga natatalastas ko, hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Kundi sa bawat bansa. Hindi sa Roma lang. Sa bawat bansa. Siya na natatakot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa kanya. Tinatanggap o hindi? 5 minutes na. Takot ka lang sa Diyos at gumagawa ka ng katwiran, tatanggapin ka niya. Alin yung katwiran gagawin mo para matanggap ka ng Diyos? Katwiran ng tao? Pakinggan nyo sa Roma, 1:16-17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Sapagkat dito, sa Ebanghelyo, nahahayag ang katwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Aling katwiran ang gagawin? Ang Ebanghelyo. Sapat na ba ito, mga kapatid, para maligtas tayo at maging dapat sa Diyos? Pag may nagsabing kulang ito, hindi sa Diyos yun. Antikristo yun. Anti-Diyos yun. Anti-apostol yun. Yun ang sa demonyo. Pag nagsabi hindi sapat ito, saan ka makakakita ng talata sa Biblia na sinabi ng Diyos, hindi sapat yung Ebanghelyo para maligtas kayo. Yun nga Ebanghelyo, magandang balita ng kaligtasan eh. Paano hindi magiging sapat yan? Pakinggan yung katunayan. Sabi ni Pablo, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo, walang kasaysayan, walang word history, walang Britannica. Ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na inyo naman pinananatilihan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo! Dapat o hindi? Napakalapas tama naman ang taong ayaw kumilala rito. That's 3 minutes. Kaya, ang masasabi natin mga kapatid, basahin natin sa Biblia Katoliko, baka hindi naman sapat sa Biblia Katoliko. Pero kung naniniwala, pareho lang naman yan. Ipakinggan nyo sa Biblia Katoliko. May pirma ni Cardinal Santos, Alquiepus Manilensis. Ito sabi, ipinaalala ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap at pinananatilihan dahil dito ay maliligtas kayo. Kita nyo? O, maliligtas ba? Kung, meron ka pala, meron ka doon. Kung tutuparin ninyo ang aking ipinahayag, maliban na kung naging walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Ayun. Tapat naman pala, tutuparin mo lang. Nabasa mo, tuparin mo lang, hindi na kailangan ng College of the Apostles na pasukin mo para matanggap ka ng Diyos. Hirap na ito, paano wala pang matrikula? Ang college mo may matrikula, ang mahal-mahal pa.
paano walang pagmatrikula, wala nang kaligtasan? Sabira naman. Wala naman ganun eh. Ang hirap tayo, gagawa tayo ng sarili nating standard. Tapos, ang tanong ko ulit, nung ang Iglesia Katolika ba, nung ang Iglesia itinatagba ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, narito pa si Kristo sa lupa, yun ba'y Katoliko o yun ba'y laganap? Laganap o hindi? Noon bang hindi pa laganap? Hindi pa totoo yung Iglesia na yan o totoo na? Sabihin mo pag hindi laganap hindi sa Diyos. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Yan rin ang kumakain ng kanya sinabi. Ha? Alin ang tunay? Si Kristo nagtatag o ang Diyos? Hanggang pumalik si Kristo sa langit na nagtatag, laganap na ba o hindi pa? Hindi, 500 lang ang miyembro mahigit eh. Ha? Tapos nung makabalik siya sa langit, nadagdagan ng 3,000 sa araw ng Pentecostes. Pagkatapos inintay pang matawag si Pablo para lumaganap sa mga hintil, pero hindi rin nakarating sa Pilipinas noon. Sa nakatwid, hanggang noong 1521, na pumarito si Magallanes dito, hanggang noon ang Katoliko, hindi pa rin totoo dahil wala pa sa Pilipinas. Kung ang kailangan ay laganap agad, ha? Mali yan. 1 minute na lang po. Yun po ang ating masasabi dyan. Kaya, alam nyo, huwag kayong papadaya mga kapatid. Mas maganda. Tandaan nyo, kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan yun. Ang Diyos kung magpatutuo, nasa Biblia ang patutuo, wala sa mga kasaysayang ginawa ng tao. Mamaya, patunayan natin sa kanya kung reliable lahat yung pinagbabasa niya kasaysayan na yan. Reliable ba yan? Yun lang cry of balintawak, 2 peche. Dito na lang sa Pilipinas yun, ha? Hindi mo maalam kung alin ang tamang pecha ron. Cry of balintawak lang. Yan pang 217 AD, babasahin mo sa akin. Bagay, maganda yan. Napatunayan ko, 217 AD pa lang, may anti-pope na, anti-Kristo. Yung napatid na, napatid. Yun, alright, salamat po. Time is up, ladies and gentlemen. You have just heard, Brother Eric Soriano, and now we'll go to Oenan. We will set the clock, ladies. Okay, pwede na kong magtanong, Ginoong Soriano. Pwede, hindi naman pwedeng hindi Okay. Ginoong Soriano, ito po ang unang tanong. Kilala po ba ninyo kung sino nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Hindi. Hindi mo alam? Hindi. Tahimik lang po, tahimik lang. Mahinig na, naubos yung oras ko eh. Silence. Kanina, alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng college? Naiintindihan niyo po ba yung salitang English na college? Paano yung pamantasan? Pamantasan. Sigurado kaya kayo? Oo, ba't hindi? Ang college, yung UP College eh, pamantasan eh. Sandali lang, ang katanungan ko, sagutin nyo, sigurado ba kayo sa diksyonareng Tagalog na ang koleyo, pamantasan? Hindi ako sigurado. Hindi pala, okay. Okay. Nasagot na. Hindi ganun. Hindi ako sigurado sa diksyonaryong Tagalog na wala ka naman sinasabi ko alin Tagalog yon. Baka ang gumawa ng Bisaya, paano ko maniniwala ron? Sabihin mo muna kung anong diksyonaryong Tagalog. Merong 1,000 diksyonaryong Tagalog. Mr. Moderator, sagot niya na kanina. Ang sagot ko, yun ang sagot ko. Yung sinabi mong diksyonaryong Tagalog, sino gumawa? Sabihin mo muna sa akin. Okay. Mr. Moderator, wala sa posisyon si Ginoong Soriano na magtanong. Nasa posisyon ako na magtatanong. Bakit siya? Yung nasagot ko eh. Yung nasagot ko. Sabihin mo muna Teka, para kumpleto ang tanong mo. Sabihin mo muna Dalawang kung oras. sino gumawa ng diksyonaryo Tagalog. Yun. Ano ba? Magtatanong na. Sige. Pwede po ba i-pair lang natin yung lakas ng mic? Mahina itong mic ko eh. Natatapakan eh. Dito mo, balik tayo. Hindi. Yung... Hindi, Sandali lang. Sandali. Mic lang yun eh. Cut mo lang ang time. Kaya sila, Cut mo lang ang time. Okay. Cut mo lang ang time. Moderator. Balik. Kapatid, sandali lang, wala lang naman time, ano? Pinaghihinalaan nila ang ating kontrol gumagawa ng masama. Ang tanong ko, you belong to the one of the biggest church in the world, ba't hindi ka nagdala ng microphone mo? Wala ka pala tiwala sa kapwa mo tao eh. Kami po naparito sa imbitasyon po. Isipin mo, Imbitasyon po. kahit inimbat-bitihan ka, wala naman nakalagay na kami pa rin ang mag-aayos ng mic mo. Pero papayag na rin kami. Huwag mo lang paghinalaan yung controller. Direktong insulto sa kapwa mo tao yan. Dahil, sama yan.
Okay, okay. Wala sa moralidad yan. Kahit anong moralidad, di pwede yan. Okay, Mr. Moderator, konting katahimikan lang po. Binasa niyo po kanina, mapalad ang mga bumabasa. Yung po bang kapalaran ng pagbabasa para sa lahat ng tao o para sa inyo lang? Para sa lahat ng tao yun. Pag ang babasahin mo, Hindi, Biblia. nakasagot na. Sa pagsasabi po ninyo, Ginoong Soriano, na ang kapalaran ay para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao. Yung po bang taong no read, no write, may kapalaran pa dyan sa pagbabasa? Meron no? Ang taong hindi marunong bumasa, Meron. ay hindi nasagot! Mr. Moderator! Meron. Yung po bang... Meron. Sandali na, ulitin ko, tanong ko. Ulitin ko. Ang unang tanong ko, yung po bang pagbabasa, sabi ninyo, kapalaran para sa lahat ng tao. Oo. Walang tinutukoy kung anong tao. Oo. Pangalawang tanong ko, yung po bang taong hindi marunong bumasa, may kapalaran pa ba dyan? Nakalagay ito, makikinig eh. Pambira ka naman, no? Okay. Hindi pa rin nasagot. Okay, sandali lang. Oh, hindi mo. Okay. Ang sabi ni Ginoong Soriano, ito, follow-up na tanong. Ang sabi ni Ginoong Soriano, kapag hindi marunong bumasa, meron daw magpapaliwanag, makikinig. Kung bige. Hindi na nasagot. Hindi na Kaya nga may Bibliang braille eh. May braille na Biblia. Nakaibig mo para sa impormasyon itong kapatid na ito. Buti nakalaban mo ko, naliwanagan mo yan. Okay, magandang harap po. Di ba kung nakalaban, di mo maliliwanagan yan. Ang ingay ng tao, hindi tayo makapagtatanong. Konting tahimik lang po, hindi makapagtanong ng maayos. Tahimik! O, patayin ang oras muna, patayin ang oras. Patayin ba? O ito Hindi, tuloy na natin. Konting katahimikan lang. O 4 minutes pa nakalipas. Sinabi nyo kanina, sa pagtatanong nyo sa akin, na noong 217, na sinabi nyo na putol, sa abot ng inyong pagkaalam, sinong papa yung binanggit ko kanina? Noong 217. Babasahin ko sa listahan ng papa. Sabi nila, tinatanong ko kayo, hindi ko kayo pinagbabasa. Sabi, Hindi ko kayo pinagbabasa. hindi babasahin ko nga. Hindi ko kayo pinagbabasa. Hindi lang. Sasagot ako eh. Alam ba ninyo, hindi nyo alam? Sasagot ako, eto, alam ko. Ang tanong ko. Babasahin ko. Another question. Huwag na lang pong basahin. Sasabihin ko na lang, si Calistus. Nagvalid yun. Dahil sinabi ko, huwag nang basahin. Sige. Tanong pa ulit. Kung ganito po tayo kaingay, ini-wave ko na yung tanong ko. Marami akong katanungan na dapat sana maliwanagan Tanong mo. mo, matatanong naman yun eh. Kaya lang, ang maingay ang tao. Patayin mo muna yung oras para hindi sayang. Konting katahimikan lang po. Pabayaan nyo sa dalawang nag-uusap. Okay, bubuksan na ang oras o hindi pa? Okay, buksan na ang oras. Okay. Ginoong Soriano, sinabi ninyo sa pamamagitan ng pagbabasa, maiintindihan ang Biblia. At sinabi ninyo rin kanina, na sa pamamagitan ng pagtuturo, mauunawaan ang pananampalataya. Wala akong sinabing ganon. Kasasabi nyo kanina eh. Wala. Kung hindi pagbabasa, pakikinig. Ayun, Pakikinig. Wala namang pagtuturo ko sinabi. Pagtira ka naman. 1-3 yung binasa ko, walang pagtuturo ron. Sabi doon, mapalad ang bumabasa at nakikinig at sumusunod. Yan, tumutunog. Ang katanungan ko, Mr. Moderator, hindi ako sinasagot, ginugulo yung tanong ko eh. Pero ganun pa man. Ang gugulo yun. Pinapaliwanag ko yung tinanong mo eh. O ngayon, ito, katanungan ko na naman. Sino po ang napakinggan ninyo? Kaya kayo nagkaroon ng pananampalataya. Sino? Sino napakinggan ninyo? Si Jesus. Napakinggan nyo o nabasa nyo? Si Jesus, napakinggan ko. Napakinggan nyo si Jesus? Okay. Sinagot na, napakinggan daw. Kailan po, kung sinasabi ninyo, napakinggan nyo si Jesus, Oh. sa abot ng inyong kaalaman, kailan nabuhay si Jesus? Kailan nabuhay? Oh. Ano ibig sabihin nabuhay? Kailan naparito dito sa daigdig natin? Akala ko nung mabuhay sa mga patay eh. Oh.
nung naparito sa mundo natin, Okay lang po. more or less mga year 2 or 3 BC. Tao na po ba kayo doon? Hindi pa. Hindi pa ako tao. Bakit yung sinabi na pakinggan ninyo? Eh, ayon sa Biblia. Ayun sa Biblia. Nasa na po? Babasahin ko. Oh, hindi ko pinababasa. Tahimik! Karapatan ng nagtatanong na wag nang babasa. Oh, karapatan ng nagtatanong na Okay, wag wait lang, basahin. wait lang. Wag nang basahin. Wait na. Binawave ko na ang katanungan. Sige na, okay na. Simulan na. Oh. Oh, tapos na po ang oras niya ng pagtatanong. Salamat po. Winay-wave na po ni Mr. Froilan Garga. Pagkabat hindi na po natapos ang oras, meron pa pong 2 minutes, ay niwe-wave na po. Now, ladies and gentlemen, 20 minutes, papahid niyo po, no? 20 minutes, no? Seset ko po. Oh, ano po, at yung pong mga bisita, na kapwa natin bisita, medyo naiinitan at naiingayan. Konting tahimik daw po. O, tinatawagan po ng pansin yung mga tao po rito, no? Sabi po nung Mr. Froilan Garza, nahingayan po, kailangan po ng konti silensyo. Huwag na po konti, marami na. Damihan nyo na po para maganda po ang rebuttal nila. Di po natatanong, ito pong, sino po ba pangalan nyo? Danilo Sanchez. Danilo Sanchez. Ako naman po si inyo, Ikachi Miranda, ano po. Sige po, set up po ba natin? Sige, set ko po. Magiging matahimik po ang lahat Ito, eh. ladies and gentlemen. Set ko. Ito po ang ikalawang tindig ko, mga kasama. Sana sa tema ng aming pinag-uusapan ni Ginoong Soriano, wag po siyang pupunta sa ibang tema. Ano ginawa po ni Ginoong Soriano? Imbis na patunayan ng kanyang iglesia kinaaniban, ang nangyari, nagbabasa ng talata ng Biblia. Nagbabasa, hindi yan ang tema eh. Yung doktrina na sinasabi niya, ano ang mga doktrina yung binasa niya? Yung daw patutuo ng Diyos, sikit kaysa sa patutuo ng tao. Natural! Alam po ba ninyo yung patutuo ng Diyos, higit sa patutuo ng tao? Sino po ang nagpapatutuo? Yung mga apostol. Yung mga turo ng apostol. Yan ang aming sinusunod. Dahil karugtong kami nung iglesyang itinatag nung unang siglo. Si Ginoong Soriano, walang naipakita. Nagbasa ng Biblia. Na yung binabasa niya, binibigyan niya ng sariling interpretasyon. Yung mga nakasulat, hindi po namin pinagtatalunan. Ang lahat po ng nakasulat sa Biblia, hindi po namin pagtatalunan. Ang pinagtatalunan lang po namin, yung pagkatapos na magbasa, isasarado niya, magbibigay siya ng ibang interpretasyon. Para sinabi na gawa ng tao. Kaya nga tinanong ko sa kanya ito po bang kuleyo, naiintindihan mo? In English lang naman yung naibig sabihin samahan ng mga apostol, asosasyon ng mga apostol. Simple. Kaya ang mga apostol ba may samahan? Meron. Kaya meron silang kuleyo. Ano ba itong binasa ko? Encyclopedia. Sino sumulat? British. Ano ba ang wika ng British? Di English. Pag tinagalog natin, samahan. Simple Tagalog. Ang ginawa ni Ginoong Soriano, mula sa English, pinasok yung Tagalog na Biblia. Ang kailangan ni Ginoong Soriano, ipakita niya na yung pinarehistro niya, iglesyang tinatag ni Kristo. Pata sinabi niya, pagbabasa. Pag nagbasaan na, magiging otoridad. Kung otoridad ay lahat ng ang posisyon ni Mr. Soriano, kung ang lahat nagbabasa ng Biblia, magiging otoridad. Di lahat ng mga iglesia dyan, naglipa na yung 800 dyan. Di lahat yan. Tunay. Hindi po ganoon. Kaya nga, maging kayo. Kung ang pag-uusapan namin aral at aral, hindi po ninyo maunawaan. Hindi nyo maiintindihan sapagkat hindi ninyo alam ang tunay na aral. Kaya hindi ako pumupunta doon sa tema na tungkol sa aral. Ang pinag-uusapan dito, yung tunay na iglesia na kanyang kinaaniban at kinaaniban ko.
Eh, biro nyo, hindi niya pa pala alam kung sino nagtatag ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Eh, tinututulan niya ako. Kaya ako malakas ang loob kong tutulan si Ginoong Soriano eh. Alam na alam ko, yung tinaaniban niya, pinarehistro niya lang. Alam na alam ko, kaya tutulan.